May isang bagay na higit na kailangan ng isang rehimen para mabuhay. Hindi ito ang hukbo, hindi ito ang mga misil, pera ito. At kakaatake lang ng Israel sa mismong lugar kung saan nagsisimula ang pera ng rehimen ng Iran. Ang mga larawang ito na nakikita mo ay kinunan ng mga sibilyang Iranian. Ang apoy na nakikita mo ay totoo. At ang kinakatawan nito ay ang pinakamalaking pag-atake sa Iran sa loob ng mga dekada. Ang lugar na ito ay may pangalan South Pars, isang gas field na matatagpuan sa Persian Gulf at wala itong katulad sa buong mundo. Ito ang pinakamalaking gas field sa buong mundo. Para magkaroon ka ng ideya kung gaano ito kalaki, ang isang gas field na ito ay nabibigay ng malaking bahagi ng kita ng pamahalaan ng Iran para manatili sa kapangyarihan, bayaran ng mga sundalo, pondohan ng mga kaalyado sa gitnang silangan at suportahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Kung wala ang pera na galing sa gas at langis, hindi talaga gagana ang rehimen ng Iran. Ganun lang kasimple at ang South Pars ay nasa isang estratehikong lugar. Pinaghatian ito kasama ng Qatar, isang maliit na bansa sa Gulpo na isa sa pinakamalalaking nag-e-export ng gas sa mundo. Ang paghahating ito ay palaging naging pinagmumulan ng tensyon pero pinagmumulan din ng balanse. Wala sa dalawang panig ang may interes na sirain ang nagpapalakas sa ekonomiya ng pareho nilang bansa. Kahit papaano, yon ang akala ng lahat. Para maintindihan kung bakit inatake ng Israel ang lugar na yon, kailangan nating balikan ang nakaraan. Nagsimula ang digmaan noong ika-28 ng Pebrero 2026 nang magsagawa ng pinagsamang operasyong militar ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Sa unang araw, napatay ang pinakamataas na pinuno si Ali Khamenei at nawala ng pamumuno ang rehimen. Ilang araw matapos yon, pinili ang anak ni Khamenei na si Mujtaba upang pumalit sa kanyang ama. Ngunit imbes umatras, lalo pang tumindig ang Iran. Sa mga sumunod na araw, tumugon ang Iran gamit ang mga misil, drone at mga tangkang isara ang kipot ng Hormuz. Ang daanang ito ay kung saan dumadaan ng halos 20% ng lahat ng langis sa mundo. Naging labanan ng katatagan ang digmaan, bawat panig ay sinusubukang pahinain ang isa't isa. Ang Estados Unidos at Israel ay pumupuksa sa mga base at leader ng Iran. Sinusubukan ng Iran na taasan ang presyo ng langis, hadlangan ng kalakalan sa dagat at gipitin ng mga kaalyado ng kanluran. Sa loob ng 20 araw, inatake ng Israel ang mga target militar, mga base, mga imbakan ng misil at mga sentro ng komunikasyon. Ngunit may linyang di pa natawid ng alinmang panig. Kasama pa rin dito ang mga pasilidad ng enerhiya, langis, gas, ang mga ugat ng pandaigdigang ekonomiya. Ang pag-atake sa mga puntong yon ay nangangahulugang dalhin ang digmaan sa isang ganap na ibang antas, nangangahulugang magdulot ng krisis sa enerhiya sa buong mundo. Ibig sabihin nito, ang presyo na babayaran ng lahat sa gasolinahan ay tataas ng husto. Ngunit sa ika-20 araw ng digmaan, nilampasan ng Israel ang linyang iyon. Naglunsad ang mga puwersang Israeli ng direktang pag-atake laban sa mga pasilidad ng produksyon ng South Pars, ang pinakamalaking gas field sa mundo, sa loob ng teritoryo ng Iran. Hindi ito isang simbolikong pag-atake, hindi ito isang babala, isa itong kalkuladong operasyon para tamaan ang puso ng ekonomiya ng hari at nagtagumpay ito. Ang mga apoy sa simula ng video ay hindi mula sa karaniwang labanan, kundi mula sa pinagmumulan ng malaking yaman na sumusuporta sa rehimen ng Iran sa loob ng ilang dekada. Kinunan ng video ng mga sibilyang Iranian malapit sa lugar ang apoy at usok gamit ang cellphone nila. Kumalat sa buong mundo ang mga larawang ito sa loob ng ilang oras dahil simula pa lang ang pag-atake sa South Pars. Ang tugon ng Iran sa mga sumunod na oras ay maaaring pinakamalaking estratehikong pagkakamali ng rehimen sa loob ng ilang dekada. Manatili ka hanggang dulo dahil babaguhin nito ang lahat. Ang unang reaksyon ay hindi mula sa Iran kundi kay Donald Trump. Ipinahayag ng Pangulo ng Amerika sa social media na hindi alam ng Estados Unidos ang tungkol sa pag-atake sa South Pars bago pa ito mangyari. Sinabi niya na kumilos ang Israel sa sarili nitong kagustuhan, ngunit ang mga taong sangkot sa operasyon ay nagkwento ng ibang istorya.
Ayon sa isang source sa Israel, ang pag-atake ay napagkasunduan kasama ang mga Amerikano. Ayon sa isang source sa Amerika, alam ng Estados Unidos ang plano. Pero kahit sino pa ang may alam o wala, pareho lang ang naging resulta. Ang South Pars ay inatake at ngayon, kailangan ng tumugon ng Iran at dito nagkamali ng malaki ang rehimeng Iranian. Sa halip na ituon ang kanilang tugon sa mga target na magdudulot ng mas malaking pinsala sa militar ng kanluran, nagpasya ang Iran na magpakita ng lakas sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng kanilang mga kapitbahay sa Gulpo. Lumipad ang mga missile at drone ng Iran papunta sa Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ang pangunahing target ay ang complex ng Ras Laffan sa Qatar na siyang pinakamalaking terminal ng gas sa buong mundo. Nagdulot ng tunay na pinsala ang Iran. Ang pag-atake sa Ras Laffan ay sumira sa bahagi ng kakayahan ng Qatar na mag-export. Kinumpirma ng presidente ng Qatar Energy na mga 17% ng kakayahan ng bansa sa pag-export ng gas ay naapektuhan. Sa tinatayang pagkalugi na aabot sa $20 bilyong kada taon, agad na tumugon ang merkado ng enerhiya. Ang Brent oil na siyang pandaigdigang batayan ng presyo ay biglang tumaas sa $115 kada bariles. Pero kakaatake lang ng Iran sa bansang hindi naman nila kaaway. Ang Qatar ay isang bansa sa Gulpo na kahit nagkaroon ng mga alitan sa Iran noon ay hindi naman kasali sa sigalot. Hindi sila nagpadala ng tropa o nagbigay ng base para sa atake ng Amerika at Israel. Isa itong neutral na bansa na nagkataong malas lang dahil kahati nila ang Iran sa parehong gas field at nagpasya ang rehime ng Iran na atakihin pa rin sila. Mabilis at matindi ang naging tugon ng Qatar. Pinalayas ng pamahalaan ng Qatar ang mga kinatawang militar ng embahada ng Iran sa Doha at inutusan silang lisanin ng bansa sa loob ng 24 na oras. Mas lalo pang naging direkta ang Saudi Arabia. Sinabi ng ministro ng ugnayang panlabas ng Saudi Arabia sa publiko na ang kakaunting tiwala na natitira pa sa Iran ay tuluyan ng nawasak at may idinagdag pa siya. Nagbabala siya na may lakas militar ang Riyadh at iba pang kabisera sa Gulpo na tumugon ng matindi kung hindi agad titigil ang mga pag-atake ng Iran. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ilang dekada nang sinusubukan ng Iran na bumuo ng relasyon sa mga kapitbahay nitong Arabo para ipakita ang sarili bilang mahalaga at kagalang-galang na bansa sa riyon. Sa isang atake lang, winasak nito ang lahat ng pinaghirapan, ginawang mga potensyal na kaaway ang mga bansang dati ay neutral at ginawa pa ito sa panahon na natatalo na sila sa digmaan. May nais pang iparating si Trump. Kung atakihin muli ng Iran ang mga pasilidad ng enerhiya ng Qatar, pasasabugin ng tuluyan ng Estados Unidos sa kanyang mga salita ang buong South Pars gas field. Gamit ang lakas at kapangyarihang di pa nakita o nasaksihan ng Iran. Hindi ito mungkahi, kundi isang banta na nakasulat sa malalaking titik. Ang mismong gas field na bahagyang inatake ng Israel ay maaaring tuluyang wasakin ng mga Amerikano kung ipipilit ng Iran. At habang ang Iran ay nag-iisa sa Golpo at tumatanggap ng mga banta mula sa Estados Unidos, sa loob, bumabagsak na ang rehimen at ang mga lalaking maaaring magligtas sa rehimen ay isa-isang pinapatay. Sa loob ng 20 araw ng digmaan, isa-isang pinatay ng mga puwersang Amerikano at Israeli ang mga pangunahing leader ng rehimen ng Iran. Si Ali Larijani, ang hepe ng seguridad ng bansa at isa sa mga pinakabeteranong politiko ng Iran, ay napatay sa isang pag-atake ng Israel. Kasama ng kanyang pagkamatay, isa sa ilang posibleng tulay sa pagitan ng Iran at kanluran ay tuluyang naglaho. Si Ghulam Reza Soleimani, ang komandante ng puwersang Basij na siyang paramilitar na puwersa ng rehimen, ay napatay rin. Napatay si Esmail Katib, ministro ng intelihensya ng Iran, sa operasyong isinagawa ng Israel. Kinumpirma mismo ng presidente ng Iran sa publiko ang tinawag niyang duwag na pagpatay sa kanyang ministro, 3 pangunahing personalidad ng seguridad at intelihensya ng Iran ang napatay sa loob lamang ng wala pang 3 linggo. At sa ibabaw ng lahat ng ito,
Ang bagong leader supremong si Mujtaba Khamenei na napiling madalian matapos mamatay ang kanyang ama sa unang araw ng digmaan ay hindi pa lumalabas sa publiko sa video, puro nakasulat lang na pahayag. Sinabi ng kalihim ng depensa ng Amerika si Pete Hegseth sa isang press conference na ang bagong leader ay sugatan, malamang ay nawasak ang itsura. At nang kawalan ng video at boses ay malino na palatandaan ng nangyayari ayon sa kanya. Bakit ang isang bansa na may mga kamera at voice recorder ay naglalabas lang na nakasulat na pahayag? Alam nyo na ang dahilan. Pag-isipan nyo yan, sandali. Ang lalaking dapat lumabas sa talbisyon ng Iran para sabihing ayos lang ang lahat, malakas ang Iran at magtatagal ang rehimen. Ang lalaking ito, hindi man lang niya kayang ipakita ang kanyang muka. Sa Tehran, maraming pamilya ang nawalan ng kaanak at buong komunidad ay naapektuhan ng mga pag-atake. At ang leader na dapat sanay makipag-usap sa kanila ay nagtatago, sugatan at di makalabas sa publiko. Hindi lang ito pagkatalo sa militar, kundi pagbagsak ng imaheng 40 taong binuo ng rehimen. Sa loob ng 20 araw ng digmaan, ang Estados Unidos at Israel magkasama nilang winasak ang mahigit 15,000 target sa loob ng Iran, 15,000. Iyan ay katumbas ng higit sa 750 target bawat araw. Araw-araw, walang tigil. 70% ng mga depensang panghimpapawid ng Iran ay nawasak, 70% ng mga missile launcher ay naalis, at ang pagpapalipad ng mga drone ay bumaba ng 75% kumpara sa unang araw. At halos nabura na sa mapa ang hukbong dagat ng Iran. Mahigit 100 barko ang nawasak o nasira na may 70% ng mga depensang panghimpapawid ng Iran na wala ng kakayahang lumaban. Hindi na kailangan ng Amerikano ng stealth na eroplano para lumipad sa Iran. Nagpadala sila ng B-52, isang bomber na mahigit 70 taon na ang edad, malaki, mabagal, at walang kahit anong stealth na teknolohiya, at nandun ito, malayang lumilipad. Kasama nito ang B-1 Lancer at ang A-10 Warthog, mga eroplanong pang-atake sa lupa na pumapasok lang kapag ang kalangitan ay lubos ng ligtas sa mga banta. Ang pagpapadala ng B-52 sa Iran ay hindi lang taktikal, kundi isang mensahe, wala na kayong paraan para pigilan kami. Gumamit din ang mga Amerikano ng mga misail na Attack-MS para palubugin ang mga barkong Iranian, kabilang na ang isang submarino. Ito ang unang beses sa kasaysayan na ginamit ang ganitong missile para palubugin isang submarino. At nagpakawala sila ng mga bombang may bigat na 5,000 libra laban sa mga bunker ng missile ng Iran sa kahabaan ng kipot ng Hormuz. Pumasok ang mga bomba at winasak ang lahat ng nasa loob. Sinubukan ng Iran na gumanti. Isang Amerikanong F-35 ang tinamaan ng putok mula sa Iran habang nasa isang combat mission at kinailangang mag-emergency landing sa isang base ng Amerika sa Rion. Sinusubukan ng rehimen ipakita na kaya pa rin nilang targetin ang mga pinakamahusay na fighter jet sa mundo. Nakalapag ang eroplano, tuloy ang misyon at mga pag-atake. Sa larangan ng labanan, natatalo ang Iran, pero sa labas nito, hindi rin maganda ang kalagayan. Bawat kilos ng Iran para mapakita ng lakas ay nauwi sa mas matinding pag-iisa, mas matinding panggigipit at mas maraming pagkasira. Pumapalya ang estratehiya ng rehimen na gawing magastos ang digmaan para sa kanluran. At alam mo ba kung bakit? Mas mataas pa ang presyo na binabayaran ng Iran. Tumaas ang presyo ng langis ngayon dahil sa pagtaas ng tensyon. Ang Brent. Oo, nagpapanik ang mga merkado ng enerhiya. Umabot sa $115 kada bariles ang presyo ng langis. Totoo ito at apektado ang buong mundo. Nawalan ng Iran ng South Pars, mga pangunahing leader ng seguridad at intelihensya, mga kaalyado sa Gulpo at may bagong leader na di makalabas sa publiko. Bababa ang presyo ng langis pag natapos ang digmaan, maaaring di makaligtas ang rehimen ng Iran. Para makita ang sandaling ito, at dito mahalagang huminto para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Sa totoo lang, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa digmaan, kundi kung ano ang mangyayari kapag ang isang rehimen na kabatay sa paglaban ay tunay na nasubok.
Ang rehimen na dekada nang itinayo ang imahe sa paglaban at pagharap sa parusa, pag-iisa at digmaan gamit ang mga kaalyadong bansa bilang kasangkapan ay ngayon humaharap sa kakaibang hamon. Hindi ito pandabas na panggigipit sa ekonomiya, kundi direktang digmaan sa sarili nilang teritoryo laban sa dalawang pinakamalalakas na puwersa militar ng kanluran na magkasanib ang kilos. Mismong direktor ng intelihensya ng Estados Unidos ang umamin sa Senado na ang rehimen ay nananatili pa rin, ngunit labis ng humina. Ibig sabihin, hindi pa ito bumagsak. Ngunit na yon, hindi ito digmaan na nagtatapos sa formal na pagsuko, kundi isang mabagal na pagbuwag piraso-piraso ng lahat ng nagtataguyod sa rehimeng iyon. Kapag nawalan ka ng pamunuan sa unang 20 araw ng labanan, mahirap agad makabawi. Kapag inatake mo ang neutral na bansa at naging kaaway sila, mahirap agad mabawi ang tiwala nila sa ilang linggo. Kung ang pangunahing pinagkukunan mo ng pera ay tinamaan, hindi agad makakabangon ang ekonomiya sa ilang buwan. Nagsimula na ang pagbagsak. Ang tanong ngayon ay hindi kung mangyayari ba ito. Ang tanong ay gaano katagal ang aabutin nito at ano ang lalabas sa kabilang dulo. Naalala mo pa ba nung sinabi namin na higit sa lahat, kailangan ng pera ng isang rehimen? Ang South Pars ang perang yon at na yon ay nasusunog. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba makakaligtas ang rehimeng Iranian sa labang ito? Iwan mo ang opinion mo sa mga komento. At tungkol naman sa pagbagsak, sa susunod na video, ipapakita ko mismo kung paano ginagawa ito ng Estados Unidos. Hindi lang ito digmaan, kundi isang surgical operation para wasakin, piraso-piraso, ang lahat ng ginawa ng Iran sa 40 taon. Grabe ang mga numero. Kung nakatulong sa iyo ang video para maintindihan ang likod ng balita, i-share ito sa kakilala mong gustong malaman ang totoong nangyayari sa gitnang silangan. Kung hindi ka pa subscribe sa channel, na yon na ang tamang panahon. Malayo pa katapusan ng digmaan at marami pang mangyayari hanggang sa susunod.